Bellissima, I know this is so sudden but I'm certainly sure about what I am doing right now. Kahit ano pa yatang mangyari sa pagitan natin dalawa, sayo't sayo pa rin ako babalik. Alam na alam ko sa sarili kong kailangan kita. Kailangan ka ng buong sistema ko. I love you so much and I can't even imagine my life without you. I'll do everything to make you happy and to be always by your side whenever you're feeling down. Denver, pagtawag ko rito pero wala namang lumabas na mga salita sa bibig ko dahil puro lamang ako paghikbi. My life isn't complete without you, Bellissima. Could you complete me for a lifetime? Will you marry me? Samantha Caprice Mandejas? Nangangatal na tanong sa akin ni Denver at pinipigilan ko mang humagulgol ay hindi ko na talaga kaya. Nakatitig ako sa mga mata ni Denver na kabadong-kabado sa magiging sagot ko sa kanya. I would love to spend this whole lifetime with you, Denver. Yes, I will marry you. Nakangiting sagot ko kay Denver at naghiyawan lahat ng mga kamag-anak at kaibigan naming saksi ngayon sa importanteng araw para sa amin dalawa ni Denver. Nanginginig din si Denver kaya naman inalalayan ko itong makatayo mula sa pagkakaluhod. Ilang segundo pa nitong kinalma ang sarili niya dahil nanginginig talaga ang mga kamay nito bago niya isuot sa ring finger ko ang isang magandang singsing na may maliit ngunit makinang na diamond sa gitna. I love you so much, Denver. I love you more, Bellissima. Hindi na namin napigilang dalawa ni Denver at inabot na namin ang labi ng isa't isa. Napakapit pa ako sa batok ni Denver sa sobrang saya dahil wala na akong mahihiling pa kung hindi ang makasama siya sa buong buhay ko. Oh, maghinay-hinay naman kayo. Naririnig kong sigaw ni Aristopane sa amin kaya naman bumitaw na ako sa halik ni Denver. Hinahabol pa nitong labi ko pero sinaway ko na ito dahil maraming nanonood sa aming dalawa. Kaagad na lumapit sa amin ang mga pamilya at kaibigan naming dalawa ni Denver. Pinakita ko sa kanilang engagement ring at manghang-mangha ang mga ito sa kagandahan ng singsing. Congratulations, anak! Ang bunso ko, ikakasal na talaga. Nangingiyak na bati sa akin ni Mama at niyakap agad ako nito. Ngumiti sa akin si Papa at hinagod nitong buhok ko. Kailan kaya ako, ano? Sana ma-choose ni Lord sa list ng mga next na ikakasal? Nakangusong-usal ni Ate Laisel, kaya naman natawa kaming lahat sa kanya. Uy, Emorous, kailan daw ba kayo sabi ni Laisel? Pangiinis ni Spencer kay Emorous, kaya naman naghihiyawan silang lahat at tinuksong dalawa. Napansin kong wala si Conrad ngayon sa grupo pero hindi ko na ito naitanong pa. No way! Over my dead body, papatulang ko na lang ng suntukan niyang kaibigan niyo. Yun, pwede pa mangyari. Hiyaw ni Ate Laisel kaya naman nagtawanan kaming lahat. Ang tahimik na si Emorous ay kumunot ang noo sa kanya dahil sa sinabi niya. As if naman papatulan din kita. I don't even want to look at your face right now. Kapal mo, oy! Akala mo talaga sobrang pogi mo? Birahin kita ngayon dyan eh. Sagot na naman ni Ate Laisel at susugod pa sana ito pero napigilan lang ni Aristophanes. I'm so happy for you, ate ko. Finally, kakasal ka na talaga kay Denver. Masayang bati sa akin ni Chloe at yumakap ito sa akin. Sinama ko rin sa yakap namin si Janica na mukhang naluluha pa. Congrats, Sam. I'm so happy na makitang together na ulit kayo dalawa ni Denver. I'm so happy to see you rin dito. Masaya kung kasama ko kayong i-celebrate ang mga ganitong mahalagang punto ng buhay ko. Ay, hindi pa nga nagpo-propose yung isa dyan. Nangaaway pa talaga. Usal o pagpaparinig ni Chloe at bigla itong umirap kay Thorn na lumapit sa akin para batiin ako. Kaagad na napatingin si Thorn sa nobya niyang nagtatampo na naman sa kanya. Gusto mo bang sumabay na tayo ng kasal sa kanila? Madali naman akong kausap. Anong bab ka dyan? Kung ano-ano na lang tinatawag mo sa akin. Che? Lumayo si Chloe sa amin at hinabol naman kaagad ito ni Thorn. Napailing na lamang kaming dalawa ni Janica. Dahil expected na naming mag-aaway silang dalawa dahil ayun na yata ang love language nila ngayon. Congrats, pinakapangit kong pinsan. Bati sa akin ni Aristophanes at pinisil pa nitong pisngi ko kaya kinurot ko ito sa tagiliran niya. Yumakap muna ako kila Tita Wilma bago sumagot dito. Namiss ko kayong lahat. Naiiyak na namang turan ko sa kanilang lahat at yumuko ako para humalik kay Ariel at Aria dahil sabik na talaga akong mayapos ang dalawang bata. Congrats po, Tita. We miss you very much too. Nawala ka po kasi bigla. I miss you so much, Tita ko. Usal sa akin ng dalawang pamangkin ko, kaya naman nilambing ko ang mga ito.
Pumasok na kaming lahat sa mansyon nila Denver upang sama-samang kumain dahil naghanda rin pala sila ng kaunting salo-salo para sa aming lahat. Congratulations to the both of you! Pumapalakpak na bati sa amin ni Tita Adira at niyakap ako nito ng mahigpit. Hindi ko na naman tuloy na iwasang maiyak dahil kahit kailan yata'y hindi nito sa akin ipinaramdam na hindi ako welcome sa pamilya nila. Thank you po sa lahat, Mommy and Daddy. Umiiyak na usal ko kaya naman umakbay sa akin si Denver para patahanin ako. Sumandal ako rito dahil sobrang saya ko ngayon. Para bang kumpletong-kumpleto ng lahat para sa akin. I love you so much, Denver. I always love you more, Bellissima. Ikaw ha, akala ko talaga ayaw mo na kila Mama kaya tumatanggi kang pumunta tayo sa bahay kanina. Nakagusong sabi ko kay Denver at ngumiti ito sa akin at isinukbit ang ilang hibla ng mga buhok ko sa likod ng aking tenga. I care about my parents just as I care about yours, Bellissima. Never kong ipagkakait sa'yo ang umuwi ka sa pamilya mo dahil I know how important they are to you. Paliwanag ni Denver sa akin at wala na akong nasabi pa dahil napatitig na lamang ako rito. Sobrang saya ko talaga. Minsan lamang dumating sa buhay kong isang katulad ni Denver. Hindi ko alam anong mabuting nagawa ko para mahalin mo ako, Denver. Likewise, Bellissima. I feel like I'm the most lucky person in the whole world since I have you. Bola, natatawang usal ko kay Denver habang mahina itong pinapalo sa dibdib niya. Nagpunta na rin kami lahat sa dining table para sumabay na sa pagkain. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Ano ba kayo? Engaged pa lang yung dalawa. Saway ni Ate Laisel sa mga kaibigan ni Denver na nag-cheers pa ng mga inumin. Napakamot na lang sa batok niya si Denver dahil sa sobrang kulit ng mga kaibigan niya ngayon. Tisam! Mahinang tawag ni Aria sa akin habang kumakain kaming lahat ngayon sa hapagkainan. Katabi ko ito sa kaliwa habang si Denver naman ang katabi ko sa kanan. Yumuko ako para marinig ko ito dahil bumubulong lang ito sa akin. What's his name? Inosenteng tanong ni Aria sa akin at ngumuso ito sa akin. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko alam kung sinong tinutukoy nito. Who's he, Ayang? Tanong ko rito at mas lumapit pa ako kay Aria. Maging si Denver ay na-curious na rin sa pinag-uusapan namin dalawa ni Aria. Kaya naman umusod na rin ito papalapit sa akin. That baby boy inside your tummy. Pagtuturo nito sa tiyan ko kaya naman napaupo ako ng maayos at napanganga. Dahil sa sinabi ni Aria sa akin. Ha? Anong baby sa tiyan ko, Ayang? Gulat na turan ko rito at si Denver rin ay hindi makapaniwala sa sinasabi sa akin ni Aria ngayon. Napalakas ang tanong ko sa bata kaya naman napatingin na rin ang iba sa amin. I think he's cute, Tisam. He's talking to me also just like how Aldous talked to me when he was inside Mommy's tummy. Pagtuturo nito kay Isa at sa hawak nitong newborn baby nilang si Aldous. Si Aria ang nagpangalan sa bunso nilang kapatid. Hala ka! Tama pa naman yan lagi si Aria. Umiiling na turan sa akin ni Aristophanes, kaya naman napalunok na lamang ako sa aking sariling laway. Buntis ka, Bellissima? Tanong sa akin ni Denver kaya naman hindi ko alam kung tatango ba ako o iiling dahil hindi ko rin naman alam kung buntis nga ba ako ngayon o hindi. Malay ko ba kung buntis ako? Congratulations sa advance announcement ng pregnancy mo, Samantha! Natatawang sabi ni Jenica sa akin at naghiyawan naman ang lahat. Napailing na lamang ako dahil pati rin ako'y napaisip na lang kung buntis nga ba ako. Dahil alam kong tumama si Aria kay Aldous. Ganoon din si Ariel kay Aria. Are you okay? Tanong sa akin ni Denver kaya naman ngumiti ako at tumango sa kanya para ipakitang ayos lang ako. Yes, I'm okay. Magmula nang ma-engage kaming dalawa ni Denver ay hindi na ako napakalipas sa loob ng bahay namin. Palagi na lang kasing sumasagi sa isipan kong sinabi sa akin ni Aria tungkol sa batang nasa sinapupunan ko raw ngayon. Kaya ngayong araw ay napagdesisyonan ko nang magpa-check up na kay Chrysanthemum. Pero mas gusto kong mag-isa na lang muna akong kukonsulta sa kanya. Dahil kung hindi man ako buntis, ayokong paasahin lang si Denver. Saan ang punta mo ngayon, Bellissima? Biglang tanong sa akin ni Denver nang mapansin nitong nag-aayos ako ng aking sarili para lumabas ng bahay. Tumingin ako rito sa salamin at nagpatuloy lamang sa paglalagay ng blush on sa mga pisngi ko. Dahil anong oras na rin at may scheduled check-up ako kay Chrysanthemum dahil ito pa rin ang gusto kong maging OB-GYN ko. May kikitain lang akong close friend sa malapit na mall dito sa bahay natin.
Oh, ganun ba? Gusto mo bang ipagmaneho kita ngayon papunta sa mall para hindi ka na... Wag na, Denver. Ayos lang ako. Mag-grab na lang siguro ako mamaya. Nagulat ito sa biglaang pagsagot ko dahil medyo pasigaw pang pagtanggi ko sa offer ni Denver. Bakit naman need mo pang mag-grab? May kotse kaya tayo, Bellissima. Ipagmamaneho na lang kita, okay? Girls' Day ngayon, Denver. Please? Kaya ko naman. Nakangusong pakuusap ko kay Denver. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ito at saka tumango sa akin. Okay, mag-ingat ka kung saan man kayo pupunta. I'll call you later. Tatambay lang ako kila Hideo sandali. Pagpapaalam din ito sa akin at saka humalik sa labi ko. Kaya naman tumango na lamang ako sa kanya para matapos ng usapan namin dalawa. Ingat ka, Denver. I love you. I love you too. At saka ito lumabas ng kwarto para umalis na sa bahay namin. Kaagad akong nagmadaling ayusin ang mga dadalhin ko dahil kikitain ko na si Chrysanthemum ngayon. Hindi naman talaga ako totally nagsinungaling kay Denver ngayon dahil magbabonding naman talaga kami ni Chrysanthemum ngayon after ko magpa-check up sa kanya. Sinadya ko lang din talaga na ako ang pinaka-last niyang patient before lunch para may oras kaming dalawa para makapagtsikahan. Hello, Chris? Pupunta na ako sa appointment ko ngayon sa'yo. Okay. Ikaw lang bang mag-isang pupunta rito ngayon sa hospital? Oo, ayoko pa munang sabihin kay Denver itong pagpapacheck up ko sa'yo ngayon. So surprise mo rin ba siya? Hindi pa naman ako sure eh. Baka mamaya, pareho pa kaming madismaya kapag hindi naman talaga ako buntis. Ganun ba? Sige, ingat ka na lang sa pagpunta rito sa hospital, Samantha. See you later. See you later, Chris. Thank you. Pagpapaalam ko kay Chrysanthemum at saka ko pinatay ang tawag. Nagsimula na akong bumaba sa first floor. At wala na ang kotse ni Denver sa labas kaya naman lumabas na rin ako ng bahay. Ilang sandali pa'y dumating ng binukong grab car kaya naman sumakay na ako rito papunta sa hospital. Tanging kaba lamang ang nararamdaman ko buong biyahe ko. Congratulations, Sam! You're certainly pregnant! Masayang anunsyo sa akin ni Chrysanthemum pero napatanga lamang ako sa kanya. Inalog-alog pa ako nito habang pinapakita sa akin ang test result, pati na rin ang pregnancy test na hawak nito. Ha? Buntis ako? Ako? Buntis? Naiiyak na turan ko habang nakatulala sa pregnancy test dahil kitang-kita ko na 2 red lines ang naging resulta nito. Oh my God! Finally, you're pregnant again! Diyos ko po, salamat! Naiusal ko na lamang at yumakap ako kay Chrysanthemum dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nagdadalang tao na ulit ako. Para akong nasa alapaap ngayon dahil sunod-sunod ang mga dumadating na mga blessings sa buhay ko. Buntis ako, Chris. Matagal ko nang hinihintay na mangyari to. Lumuluhang turan ko kay Chrysanthemum habang pinapatahan ako nito. Malawak ang ngiti nito na para bang siya rin ay inaabangan na muling pagbubuntis ko. Pero bakit ganun? Hindi man lang ako nakakaramdam ng kahit anong sintomas. Wala akong morning sickness, cravings sa mga pagkain. Nagtatakang tanong ko kay Chrysanthemum. Marahil ay magiging late ang mga symptoms of pregnancy mo, pero malaki rin ang tsansa na wala kang maramdamang pagbabago sa katawan mo during your first trimester. Ang una at nakaraang pagbubuntis mo rin kasi sobrang maselan, kaya malala ang mga nararanasan mong pagbabago. Pero you're lucky if hindi masyadong maselan ang pagbubuntis mo ngayon. We will monitor your condition every month para makasigurado tayo, Samantha. Nakangiting paliwanag nito sa akin at hindi ko ulit napigilan ang sarili ko at yumakap ako kay Chrysanthemum ng mahigpit. I'm so happy for you, Sam. Congratulations! Thank you, Chrysanthemum. Ang gandang balita nito para sa amin dalawa ni Denver. Para kung nananaginip ngayon, hindi talaga ako makapaniwala. Namamanghang sagot ko kay Chrysanthemum dahil ngayon pa lamang ay iniisip ko na kung paano ko sasabihin kay Denver at sa pamilya naming buntis ako ngayon. At kung anong magiging reaksyon nila sa pagbubuntis ko. Paniguradong magiging sobrang saya ni Denver kapag nalaman niyang magiging soon-to-be parents na ulit kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Chrysanthemum at wala akong masabi dahil yun din ang inaasahan ko kay Denver. Hindi na ako mapakalit, gustong-gusto ko nang makauwi sa bahay para ipaalam kay Denver na nagdadalang tao na ulit ako. Bakit pala hindi ka pumunta sa engagement party namin ni Denver, Chris? Naitanong ko na lamang kay Chrysanthemum dahil naalala ko na naman na wala siya sa engagement party namin dalawa ni Denver. Ha? Nasasamid nitong sabi sa akin at napainom ulit ito sa binili niyang prof. Nandito kaming dalawa ngayon sa isang kilalang kape malapit sa hospital
dahil may duty pa rin si Chrysanthemum after an hour or two. Ang sabi ko, bakit hindi kita nakita sa engagement party namin ni Denver? Kasi may kasi ako. Teka nga, inimbitahan ka ba ni Denver? Naiiritang tanong ko kay Chrysanthemum dahil baka panay ako tanong sa kanya kung bakit hindi siya nakapunta pero si Denver naman pala hindi siya inimbita sa ginanap na engagement sa pagitan namin dalawa. Siyempre naman, inimbitahan ako ni Denver. Hindi lang talaga ako nakapunta. Paliwanag nito sa akin at napanguso naman ako dahil totoo palang hindi siya nakapunta sa engagement ko. Bakit hindi ka nakapunta, Chris? Sayang naman kasi gusto ko kumpleto kayong lahat doon dahil importante kayong lahat sa akin. Kasi may iniiwasan ako ron. Pasensya ka na talaga sa akin, Samantha. Ha? Sinong iniiwasan mo sa kanila? One of Denver's friends. Matipid ang ngiting sabi nito sa akin. Kaya naman napatango na lang ako dahil baka sa mukha nitong ayaw niyang pag-usapan kung bakit na iniiwasan ng isa sa mga kaibigan ni Denver. Sino naman kayang iniiwasan niya? Totoo pala yung naikwento sa akin ni Denver na ex-girlfriend siya nung isa sa mga yon? I need to go back na sa hospital, Sam. Malungkot na tura ni Chrysanthemum sa akin. Matapos nitong i-check ang phone niya, kaya naman sabay na kaming tumayo at lumabas sa cafe. You sure na kaya mong mag-isang umuwi sa inyo? Just call Denver na lang for your own safety. Okay lang ako, Chris. Bumalik ka na sa duty. Thank you so much for spending some of your time with me, Chris. I appreciate it a lot. Thank you so much din, Sam. I'm so happy we finally caught up. Ingat ka ha. Pamamaalam nito sa akin at yumakap muna bago magsimulang maglakad sa opposite direction. Ako naman ay naghihintay ulit na ma-accept ang book ko sa Grab. Pero bigla ni lamang may humintong pamilyar na kotse sa aking harapan. Nandito ka lang pala. Usal ni Denver sa akin kaya naman ngumiti ako rito. At saka pumasok na sa kotse niya. Pinaandar ka agad nitong sasakyan at hindi na mapatid ang ngiti sa mga labi ko. Oh, mukhang masayang bilisimo ko Bakit? Sino bang nakasama mo ngayon? Nakangiting tanong sa akin ni Denver. Hindi ako kumibo sa kanya dahil malalaman niya kaagad kung sasabihin ko kung sinong kinita ko kanina lang. Secret muna, may surprise ako sa'yo pagka-uwi natin sa bahay mamaya. Excited na sabi ko kay Denver at napangisi naman ito sa akin. Napakapit pa ako sa gilid ng sasakyan dahil medyo bumilis ang pagpapatakbo ni Denver. Hoy, wag mong bilisan at baka mabunggo tayo. Mag-ingat ka naman, Denver. Excited na ako sa surprise mo Kahit na magdahan-dahan ka nga muna. Parang awa mo na, Denver, makinig ka sa akin. Pagbabanta ko rito at ibinalik nito sa normal ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Pero nakanguso naman ito. Ilang rounds ba yan, Bellissima? Anong rounds? Yung surprise mo, ilang rounds ba yan? Kaya pala nagmamadali ka. Umiiling na sabi ko kay Denver at natawa naman ito sa akin. Inismirang ko ito dahil puro na lamang kalokohan at tumatakbo sa isipan nitong kinakasama ko. Hindi yun ang surprise ko. Manahimik ka nga dyan. Umiirap na sagot ko kay Denver at para naman itong nanlamya dahil sa sinabi ko. Ilang minuto pa lamang ay nakarating na agad kami sa bahay namin. Nauna na akong pumasok sa loob dahil gusto kong gulatin si Denver sa magandang balita ko para sa kanya. Ano naman yan? Nagtatakang tanong nito sa akin nang iharap ko sa kanyang isang box pagkaupo niya pa lamang sa sopa. Nakangisi naman ako habang inaalog ang box at tinatakpan ang bukas na bahagi nito para hindi masilip ni Denver ang loob nito. May kondom ba dyan? Wala sa sariling tanong ni Denver sa akin kaya naman pinalo ko ito sa braso niya at natawa na lang ito sa akin. Kung ano-ano na namang sinasabi mo, kainis ka na ha? Ano nga yung nasa loob niyan? Akala ko kasi uhulaan ko kung ilang condoms meron dyan para alam ko kung ilang rounds tayo mamaya. Bakit naman tayo gagamit nun? Masungit na tanong ko rito dahil para bang may ipinapahiwatig ito sa akin na hindi ko kaagad nagustuhan. Wala lang, baka trip mo lang na may flavor kapag... Ano ka ba naman, Denver? Bunganga mo talaga Bumunot ka na nga lang. Utos ko kay Denver at ipinasok naman ito ang kamay niya sa loob ng box. Isa lang naman ang laman nito kaya isa lang din ang nakuha niya. Ilabas ko na ba? Nakangising tanong sa akin ni Denver at tumango naman ako bilang hudyat sa kanya. Bigla itong nagtanggal ng sinturon kaya naman inawat ko kaagad ito. Hoy, ano yan? Sabi mo, hindi ba? Ilabas ko na? Hindi yan, yung kamay mo kasi. Ilabas mo na sa box. Yung kamay ko ba?
Heist, oo. Linawin mo kasi. Umiiling na sabi nito sa akin at saka inaangat ang kamay niya. Kumunot ang noon nito nang makita niyang nahawakan niya. Ako naman ay pinipigilan ng mga luha ko. Is this pregnancy test? Gulat na tanong sa akin ni Denver habang matiim ang titig sa pregnancy test na hawak niya. Tumingin ito sa akin kaya naman marahan akong tumango. Oo, buntis na ulit ako, Denver. Oh God! Naiusal na lamang ni Denver at kaagad ako nitong niyakap. Tuluyan ang tumulong mga luha ko dahil sa sobrang paggagalak sa paparating na biyaya sa amin dalawa ni Denver. Finally, magiging parents na tayo. We're pregnant. Sigaw nito at tuwang-tuwa sa magandang balita ko para sa kanya. Pinicturan pa nitong pregnancy test bago humalik sa akin. I can't believe Aria's right about me being pregnant. Namamanghang sabi ko kay Denver at napatango naman ito sa sinabi ko. Humawak ito sa tiyan ko na para bang kinakausap niya ang anak namin. Aria's right, pero kahit boy o girl man siya, I'll always be more grateful to have him or her in our life, Bellissima. Masayang turan ni Denver at yumuko ito para halikan ng tiyan ko at himasin ito. I'm so happy you're coming to our life now, my baby. Daddy is so happy. We can't wait to see you. Pagkausap nito sa tiyan ko at natawa na lamang ako. Dahil sa pakiramdam ko'y naiintindihan siya ng anak namin. I'm so grateful to have you and your daddy in my life, baby. No, your daddy is more grateful than mommy is, baby. Competitive mo naman masyado, asawa ko. Natatawang sagot ko kay Denver pero tumitig lang ito sa akin na para bang may kakaiba kong sinabi sa kanya. What did you call me? Ha? Call me with that endearment again, Bellissima. Manghang-manghang pakiusap sa akin ni Denver at mas lumapit pa ito sa akin. Kaya naman napangiti ako rito. I love you so much, asawa ko. Damn, that's so freaking good to hear. Usal ni Denver bago ito lumapit sa akin at bigyan ako ng isang matamis na halik sa labi. Tinugunan ko ang mga halik ni Denver sa akin habang may ngiti sa aking mga labi. Finally, maayos na ang lahat para sa aming dalawa. Sa wakas ay magkakasama na kaming muli ni Denver at magkakaroon na ulit kami ng isang mapayapang pamilya. Ito lamang ang gusto at hinihiling ko sa buhay ko. Ang magkaroon ng kontentong buhay habang masaya kaming lahat. Si Denver lang ang may kakayahang magbigay sa akin ng ganoong klase ng buhay. Siya lamang ang kayang bumuo sa buhay ko. Siya lamang ang pinapangarap kong dumating sa buhay ko. Sobrang swerte ko dahil minamahal ako ng isang pinakamaalaga at pinakamapagmahal na lalaki sa buong mundo. Si Denver lamang ang kailangan ko sa buhay na to. Ang tanging hiling ko na lamang ngayon ay sana mas tumagal pa ang oras namin dito sa mundo upang mas maalagaan at mas matutukan namin ang paparating naming anak. Ayos lamang ako kung nasa tabi ko palagi si Denver. Lahat ng mga ito ay kakayanin ko basta't nasa tabi ko lamang ang lalaking pinakamamahal ko. Wala akong laban na susukuan kung ang pamilya ko ay laging nakasuporta at nandyan para sa akin. Hindi ako magsasawang gumising sa bawat araw kung sila rin naman ang masisilayan ko sa bawat pagdilat ko. After a month. Grabe, ang ganda naman ng bunso kong kapatid na yan. Malakas na hiyaw ni Ate Laisel sa akin at saka ako nito pinagpapalo sa braso ko. Napangiwi na lamang ako habang sinusubukang pigilan ng mga kamay niya na paluin pa ulit ako. Naiiyak na naman tuloy ako. Napigilan ko na nga kanina eh. Nangangatal na usal ni Mama sa akin. Bago ito tuluyang magsimulang umiyak habang pilit na pinipigilan ng mga luhang pumatak sa makeup niya dahil nakaayos na rin ito. Grabe, bilis naman ng panahon. Tapos naunahan mo pa akong magpakasal ngayon. Malungkot na tura ni Ate Laisel sa akin. Kaya naman ngumisi ako rito bago mahinang bumulong sa tenga niya. Akala mo ba hindi ko alam kung anong status mo ha? Boyfriend mo na pala yung isa sa kambal na anak ng isa sa mga investors natin? Ang lakas mo pala talaga, Ate Laisel. Natatawang sabi ko sa kanya at namula naman agad ito bago ako kurutin sa tagiliran ko para patahimikin ako. Dahil baka marinig ni Mamang pinag-uusapan namin dalawa. Hala ka, Samantha. Paano mo naman yun nalaman ha? Halatang halata ba ako, kaming dalawa? Halatado kaya kayong dalawa, Ate Laisel. At alam na alam ko na basta kaharutan, hindi ka magpapatalo sa akin.
Natatawang sagot ko kay Ate Laisel at pinandilatan ako nito ng mga mata niya para patigilin kong maingay kong bunganga. Aba, syempre naman, malamang. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ako kaya ang pinakamaganda sa atin dalawa. Lamang ka lang sa akin ngayon ng 1 ligo. Anong oras na ba? Magpunta na kaya tayong lahat ngayon sa simbahan? Bumukas ang pintuan ng kwarto at naabutan kami nagtatawanan ni Papa habang umiiyak si Mama sa isang gilid ng kwarto. Natulala pa sa akin si Papa kaya naman bahagya kong hinawi ang buhok ko. Kita mo na Ate Laisel, tingnan mo nga ngayon si Papa, gandang-ganda sa bunso niyang anak. Ay, talo ka na talaga sa akin Ate Laisel. Ang ganda naman talaga niyang bunso kong anak. Parang naiiyak pang turan ni Papa sa akin bago ito yumakap sa akin. Pinigilan ko rin kaagad ang mga luha ko dahil baka masira at masayang pang bonggang pag-aayos sa akin. Kung mahuhulas lang dahil sa pag-iyak, hindi ba? Mana po talaga ako sa'yo, Papa. Anong mana sa papa mo? Ako ang kamukha niyong dalawa. San banda kayo kamukha ng papa niyo? Hindi ko makita, anak. Ay, joke lang po yun, Mama. Kay Commander pala talaga kami nagmana, Papa. Naiusal ko na lamang at nagtawanan pa kaming lahat. Nag-usap pa kaming 4 sandali bago namin napagpasyahan na magpunta na sa mismong simbahan. Ilang minuto na lang at hindi na ako dalaga. Isa na akong misis sa Avedra. Sa kaisipang asawa na ako ni Denver mamaya, ay napangiti ako ng sobrang lawak habang marahang pumapasok sa loob ng sasakyan. Sila Mama naman ay nasa kabilang sasakyan habang mag-isa lang ako rito sa kotseng minamaneho ni Torn. Torn, mas pumogi ba si Denver ngayong araw? Medyo nayayamot na tanong ko kay Torn kaya naman napatingin pa ito sa akin. Oo naman, Samantha. By the way, you look so stunning today. Congratulations sa inyo ni Sir sa Avedra, Samantha. Masigasig na bati nito sa akin, kaya naman mas lalo pa akong napangiti dahil kay Torn. Thank you, Torn. Mabuti naman at mas pumogi si Denver kasi kapag hindi siya gwapo mamaya, baka hindi ko na lang siya siputin sa altar. Sure ka bang kaya mong hindi siputin si Sir sa Avedra sa altar? I doubt that. Siyempre, hindi. Nakangusong sabi ko sa kanya. Pero tinawanan lang ako ni Torn bago siya nagsimula ng magmaneho papunta sa simbahan. Kabadong-kabado ako sa loob ng sasakyan at kahit na 5 minuto lang ang biyahe namin ay halatang halata na ang kaba ko dahil pawis na pawis ang mga kasingit-singitan ko sa buong katawan. Lumalamig na ang mga kamay kong magkasaliko habang dahan-dahan nang nanginginig ang mga tuhod ko dala ng kaba at pagkasabik. Relax ka lang, Samantha. Hindi naman kayo magtatakbuhan ni Denver palayo sa altar, hindi ba? Kumalma ka muna at baka sa ospital pang diretso natin imbis na sa simbahan. Pagpapakalma ni Torn sa akin bago tuluyang huminto ang kotseng sinasakyan namin sa mismong harapan ng simbahan. Pinagbuksan ako ni Torn ng pintuan at sumunod na sa amin sila Mama at Ate Laisel papunta sa harapan ng simbahan dahil magsisimula na pala ang kasal namin ni Denver. Naiwan kaming dalawa ni Papa sa labas ng pintuan ng simbahan dahil nakasara pa ito. Habang hinihintay namin ang pagbukas ng pintuan ay kumapit na ako sa braso ni Papa habang nakangiti rito. Dahil sabik na akong masilayan si Denver. Marahang bumukas ang pintuan ng simbahan at tumambad sa akin ang mga bisitang inimbita namin dalawa ni Denver. Imbitado lahat ng mga taong malalapit sa puso namin. Nasa loob ng simbahan ng mga magulang ni Denver at masayang-masayang mga ekspresyon nito nang malaman na nito ang pagdating ko. Nandito rin sila Griff, Brittany at ang mga anak nilang nag-uumapaw sa kakitan. Masaya akong makita silang maayos at iisang pamilya dahil anuman ang nasa nakaraan naming lahat ay mananatili na lamang yung nakaraan para sa amin. Ngumiti ako sa kanilang dalawa habang pinipigilan kong pag-iyak ko. Wala pa naman din ako sa kalahati ng aisle pero hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko sa aking mga pisngi dahil sa sobrang pagkatuwa ko. Narito rin sa aming kasal ang dating sekretarya ko sa Thailand. Si Jenica at Chloe na sobrang gaganda ngayon dahil maraming gwapong kakilala si Denver. Nakita ko pang sumama ang tingin ni Torn kay Chloe kaya naman napanguso ito sa kanya. Nakita ko rin sa isang gilid ang pamilya nila Aristophanes. Kaya naman halos mapahikbi na ako dahil lahat sila ay nandito para saksihan ang pag-iisang dibdib namin dalawa ni Denver. Ipinokus ko na lamang ang mga mata ko sa harapan ng altar at doon ko nakita ang lalaking papakasalan ko. At habang buhay kong makakasama at mamahalin, nagtama ang mga paningin namin at ngumiti ito sa akin. Kahit na halatang kabadong-kabado na ito habang hinihintay akong makapunta sa harapan niya. Huminto kaming dalawa ni Papa sa harapan ni Denver at pinawi nitong mga luha niya
Kaya naman natawa si Papa sa kanya. Alagaan mo tong bunso kong anak, Denver, ha? Kapag talagang umuwi ulit to sa amin na umiiyak dahil pinaiyak at sinaktan mo, hindi lang ako makakalaban mo. Si Commander nandyan din para pukpukin ka ng 2x2. Pagtuturo ni Papa sa gawin ni Mama, kaya naman natawa si Denver sa tinura ni Papa sa kanya. I would certainly take care of your youngest daughter, Papa. Maraming salamat po sa inyo. I hope I can learn some things from you po. Siyempre naman, akong bahala sa'yo. Kung gusto mo nang makakausap ay andito lang ang Papa para sa inyong dalawa. Yumakap si Papa kay Denver at hindi nakalusot sa paningin ko ang mas pagpula ng mga mata ni Denver dahil sa pag-iyak nito. Inabot ni Papa ang kamay ko kay Denver at gumilid na ito, kaya naiwan na kaming dalawa ni Denver sa harapan ng altar. You're so freaking gorgeous today, Bellissima. Agarang bati nito sa akin habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ko, kaya naman napangiti ako rito. Hindi mo na ako kailangang bulahin pa, Denver. Hindi naman ako tatakbo. Papakasalan na kita. No na. May napahagik-hik sa gilid namin dalawa kaya naman napatingin ako rito. Ngumiti ako dahil nakita ko na naman silang 4 na kumpleto. Hi Samantha! Sabay-sabay na bati sa akin nung 4 na sila Hideo, Spencer, Emerus at Conrad. Naka-black shades pa si Conrad at isang black cap, kaya naman alam kong nagtatago pa rin ito. Napasilip rin ako sa kabilang gilid at tama nga akong may mga pulis na nakabantay sa kanya. Hello, salamat sa pagpunta niyong 4. Nakangiting sabi ko sa kanila at pumalakpak silang 4 kaya naman nabigla kaming lahat. Sana all talaga kinakasal. Natatawang sabi ni Spencer sa amin, kaya naman binatukan siya nung 3. Lumayas na nga kayo rito. Nakaka-distract ang mga mukha niyo. Sinabi ko na huwag kayong gagawa ng eksena eh. Let's start the wedding na, Bellissima. Hinila ako ni Denver papunta sa harapan ng pare. Kaya naman nagtawanan pang mga bisita dahil sa inakto nito. Nagsimula ng seremonyas ng kasal. Pero si Denver ay hindi talaga mapakali sa kanatatayuan niya. Mahina ko itong pinalo sa kamay niya para sawayin, kaya naman napatingin pa siya sa akin. Ang likot mo naman, Denver. Ano bang nararamdaman mo? Naiihi ka na ba? Sorry, I'm just imagining things. Mahinang bulong nito sa akin, kaya naman namula ko habang natatawang tumingin na lamang sa pare dahil wala talagang pinipiling lugar si Denver. Where are the wedding rings? Tanong ng pare sa amin at bigla na lamang may kumalabit sa akin kaya naman napalingon pa ako rito. Hey, here are your wedding rings. Nakangiting sabi ni Thorne sa akin at pasimple naman akong hinila palayo ni Denver sa kanya kaya natawa ko rito. Akin na nga yung mga singsing. Thorne, salamat sa'yo. Makakabalik ka na sa upuan mo. Masungit na sabi ni Denver dito at umalis na nga si Thorne na tumatawa pa kaya humarap na ulit kaming dalawa sa pare. Seriously, sa mismong kasal talaga natin magsiselos ka pa rin, Denver? Natatawang tanong ko kay Denver pero umirap lang ito bago humarap sa akin. Exchanging vows na pala. Nakaka-distract kasi itong si Denver eh. Kanina pa ako naglalaway sa kanya. Share lang. Bellissima, please take this ring as a sign of my love and faithfulness to you. I promise to take care of you, love you, and make you happy through the ups and downs of our lives. I know hindi ako magiging perfectong asawa sa'yo, and in the near future, imperfect na tatay na rin. But I would always make sure to give all what I can do, just to see you and our children smile and please. Huwag naman sana magbagong isip mong pakasalan ako ngayon. Nagtawanan ng lahat ng mga tao sa loob ng simbahan dahil sa huling sinabi ni Denver sa akin. Mukha pa talaga itong nagmamakaawa sa akin kaya naman hindi ko na rin napigilang matawa sa kanya. Ang laking tao tapos nagpapakwit sa harapan ko ngayon. Iba talagang nagagawa ng pagmamahal kay Denver. Mas lalo siyang lumalala. Bakit naman ako aatras ha? Ang swerte ko na yata sa magiging asawa ko. Pangungumbinsi ko kay Denver kaya naman namula pa ito dahil sa sinabi ko sa kanya. Inabot ko ang kamay ni Denver at dahan-dahan kong sinuot sa kanyang daliri ang singsing. Denver, take this ring as a sign of my love and faithfulness to you too. I promise to love you and be your lovely wife even if it's hard to do. I know na marami na tayong napagdaanan kaya hindi ko na palalampasin pa tong araw na to at magpapakasal na ako sa'yo. Mamahalin kita hanggang sa dulo, Denver. Aalagaan kita hanggat kaya pa ng katawan ko
Hangad ko ang maayos at masayang pamilya para sa ating dalawa. Mahal na mahal kita, Denver. Umiiyak na sabi ko sa kanya habang isinusuot ko rin ang singsing sa kamay ni Denver. Yumakap ng mahigpit sa akin si Denver habang pinapatahan ako nito. Kinuha ni Denver ang mic sa akin at nagsalita ito rito. Tahan ka na, Bellissima. Baka isipin na talaga ng mga bisita na nagsisisi ka na talagang pinakasalan mo ako ngayon. Usal nito sa mic kaya naman pinalo ko si Denver sa braso dahil puro siya kalokohan. Ang mga bisita tuloy ay hindi na rin malaman kung iiyak pa ba sila o tatawa dahil sa mga kalokohan ni Denver. Samantha Caprice Samandejas, do you take this man as your husband? Senserong tanong ng pari sa akin. Kaya naman napangisi ako habang nagkukunwaring nagdadalawang isip sa harapan ni Denver. Kaagad naman itong kinabahan at nagpanik dahil ang tagal kong sumagot sa tanong. Hoy, sagutin mo si Father. Yes, Father, I do. Mabilis na sagot ko at para namang nakahinga ng maluwag ang itsura ni Denver, kaya natawa na naman ako sa kanya. Lance? I do, Father. Sandali lang, iho, patapusin mo muna ako. Saway sa kanya ng pare, kaya naman nagtawanan ng mga bisita dahil sa pagmamadali ni Denver. Loko-loko talaga kahit kailan. Lance Denver sa Abedra. Do you take this woman as your wife? Yes, Father. Surely, I do. Tumangu-tangu pa ang pari sa kanya bago ito ngumiti sa amin dalawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi pa nga natatapos ang sinasabi ng pari sa amin dalawa ay maagap na akong hinalikan sa labi ni Denver. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita habang palalim ng palalim ang halikan namin dalawa ni Denver. Bumitaw lamang siya sa paghalik sa akin dahil kinakapos na kaming dalawa ng hininga. Hingal na hingal kaming tumitig at ngumiti sa isa't isa. Sa wakas totoong mag-asawa na kaming dalawa ni Denver. I love you forever, Bellissima. I always love you more than you know, Denver. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo na kami sa reception at mas sumaya pa ang araw na ito para sa aming mag-asawa. Dahil marami kaming narinig ng mga kwento galing sa malalapit naming kaibigan at pamilya. Saksi silang lahat sa mga pinagdaanan at nangyari sa amin dalawa ni Denver bago kami humantong sa araw na ito. Malaking pasasalamat ko sa kanilang lahat dahil sila rin ang naging dahilan para ayusin namin ang mga bagay sa pagitan namin dalawa ni Denver. Samantha, dalhin mo nga to, mga regalo namin sa inyo yan ni Denver. Nagmamadaling inabot sa akin ni Ate Laisel ang ilang mga paper bags na mabubuhat ko naman. Kaya nagpapasalamat ako rito bago ko abutin ang mga ito. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayong lahat sa pag-uwi. Pamamaalam ko sa mga magulang namin ni Denver dahil mauuna na kaming umalis sa reception dahil may flight pa kami patungo sa bansang Japan. Sa Japan kasi namin napiling ganapin ang honeymoon naming dalawa ni Denver dahil pareho namin gustong mapuntahan yun ng magkasama. Kayo rin ha? Mag-ingat kayong dalawa sa biyahe, Lance. Bantayan at alagaan mo ang asawa mo. Nakangiting paalala ni Daddy Max kay Denver at tumango naman ito sa kanya. Pumasok na kaming dalawa sa sasakyan matapos namin magpaalam sa kanilang lahat. I'm so excited. Nakangising usal ni Denver sa akin kaya naman inirapan ko ito dahil ngayon ko lang naramdaman ng pagod sa buong araw ngayon. What's with the irap, Bellissima? Galit ka ba sa akin? Malungkot na turan sa akin ni Denver kaya naman kaagad akong umiling at sumandal sa braso ni Denver dahil gusto ko nang ipikit ang mga mata ko kahit sandali man lang. No po, hindi ako galit sa'yo. I'm so tired lang today, ang dami nating ginawa. Naiusal ko na lamang dahil mukhang naaapektuhan na ni baby ang everyday mood ko. Hinalikan ni Denver ang tuktok ng ulo ko kaya naman napangiti ako rito. You sleep muna, Bellissima. I'll wake you up kapag nasa airport na tayo. Malayo pa naman tayo sa airport, makakatulog ka pa. Malambing na usal nito sa akin, kaya naman humiga na lamang ako sa mga hita niya dahil ramdam kong hindi ko na kayang pigilan pa ang antok ko. Makalipas ang halos 1 oras ay ginising ako ni Denver dahil nakarating na pala kaming dalawa sa airport. Naghintay pa kami sandali sa loob ng airport dahil medyo napaaga kami sa scheduled flight namin. Pero matapos din ng ilang minuto ay ligtas kaming nakasakay sa eroplano. Touchdown, Japan! Maligayang usal ko habang mahigpit ang kapit ko sa braso ni Denver na alam kong nakatitig lang sa akin at pinagmamasdan ng bawat galaw ko. Lamig dito, Denver! Malambing na usal ko kay Denver at napailing naman ito bago ako yakapin ng mahigpit
at napangiti naman ako rito. I can't wait na makapunta na tayo sa hotel para makapagpainit. Denver naman, saway ko rito dahil pinisil pa nitong isang pisngi ng pang-upo ko at tumawa pa ito bago humalik sa noo ko. May heater kasi dun sa hotel, Bellissima. Ibang pagpapainit yatang iniisip mo eh. Che, bandang huli ako pang green-minded sa ating dalawa. Oo, pero payag naman ako sa iniisip mong ibang pagpapainit. Mas masarap pa naman yun. Ay, sip your mouth, Denver. Unang araw pa lang natin dalawa bilang mag-asawa. Sinusubok mo na agad ang pasensya ko. Mahinang pagtawa nito bago sumunod na sa akin maglakad dahil nauna na akong pumara ng taxi papunta sa hotel namin. Magsha-shower ka ba? Tanong ko kaagad kay Denver pagkalabas ko pa lamang ng banyo dahil naisipan kong maligo muna ako bago kami matulog. Nandito na kaming dalawa ngayon sa hotel at gabi na rito sa Japan. Kaya naisipan naming bukas na lang maglakad-lakad dito kung may balak man si Denver. Yes, pero later sa bathroom natin gagawin ha. Tumataas at bumababa pa ang mga kilay na sabi nito sa akin. Kaya naman inirapan ko ito. Natatawa naman itong pumasok sa banyo para magsimulang maligo. Habang nagsusuklay at nagpapatuyo ako ng aking buhok, ay napatingin ako sa mga paper bags na iniabot sa akin ni Ate Laisel dahil mukhang importanteng mga regalo na ito. Dahil inabot niya pa sa akin kanina. Umakyat ako sa kama at doon ko isa-isang binuksan ng mga paper bags at hindi ko alam ang mararamdaman ko. Dahil gulat na gulat ako sa mga laman nito. Bellissima, I'm done washing up. Natigilan sa pagsasalita si Denver. Nung makita niya mga hawak ko, kaagad ko rin naman nabitawan dahil sa pagkabigla. Kaagad na namula ang buong mukha ko. Habang natataranta ko kung anong dapat kong ipaliwanag at sabihin kay Denver. What the... Hindi ako ang may dala niyan. Binigay. Oo, binigay. Binigay lang sa akin ni Ate Laisel tong mga paper bag sa akin bago tayo umalis kanina. Hindi ko alam na ganyan ang mga laman yan. So, you're interested with naughty stuff, ha? Nakangising usal nito sa akin at napangangan na lamang ako. Lumapit sa akin si Denver kaya naman umiwas ako rito dahil alam kong tutuksuhin na naman ako nito. Hindi nga sabi akong bumili niyan. Hindi nga ako marunong gumamit niyan eh. You sure? Oo, bakit naman ako gagamit niyan? Kasi baka hindi ka satisfied sa performance ko. Inosenteng tanong ni Denver sa akin kaya naman napatanga ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maging sagot sa kanya. Dahil kahit anong maging sagot ko ay dead end ako kay Denver. Satisfied naman ako sa'yo. Hindi yata eh. Satisfied nga ako. Galingan ko pa kaya? Ikaw bahala. Namumula kong usal dahil hindi ko na alaman dapat kong isagot kay Denver. Ayoko naman itong ma-offend na kinakailangan ko pa talagang mga to para lamang mapaligaya ako. Dahil alam ko sa sarili kong higit pa si Denver sa sapat. Nilahad ni Denver ang kamay niya sa akin habang nakatitig lamang ito sa mga mata ko. I don't want to use on you. I'm the only one who can fill you up. Bulong nito sa akin at hindi ko alam pero napakapit ako ng mahigpit sa bedsheet. Dahil sa tinuran sa akin ni Denver. Denver, kinakabahan na usal ko nang buksan ni Denver ang isa sa mga bagay na iniregalo ni Ate Laisel at gumalaw yun sa kamay niya. Napakagat na lamang ako sa akin labi dahil seryoso na naman ang mukha ni Denver. You're so tense up. Pamumuna nito sa akin at lumambot ang ekspresyon niya kaya naman ngumiti ako kay Denver. You want to do this, Bellissima? Or you're tired? Maybe tomorrow. Kaagad kong inabot ang mga labi ni Denver para patigilin ito sa pagsasalita niya. Mabilis na pinalalim ni Denver ang halikan namin dalawa habang marahan itong hinuhubad ang mga damit na suot ko ngayon. I love you so much, Bellissima. I love you too, Denver. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Samantha at Denver. Sana po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa lahat. Masasabi kong walang perpektong relasyon. Pero mapapangalagaan natin ang relasyon sa pamamagitan ng pag-uusap at pagpapatawad. Muli po, ito si Mira's Story. Lubos ang pasasalamat sa inyo. God bless everyone.